Kamusta mga Kapinoms TV? Isipin mo ito, kumakain ka ng fine dining meal habang may pating na dumadaan sa ibabaw mo. O kaya naman, nasa loob ka ng isang kuweba na tanaw ang alon ng dagat sa ibaba. Paano kung ang lamesa mo ay nakasabit sa crane, 15 metro sa ere? Sa mundong puno ng mamahaling restaurant, may mga lugar na hindi lang sa lasa naglalaban, kundi sa lokasyon. May mga restaurant na nasa bangin, nasa gitna ng dagat, nasa loob ng yelo, at mayroon pang literal na nakalubog sa ilalim ng karagatan. Sa video na ito, aalamin natin ang 10 pinakanatatanging restaurant location sa mundo, kung saan ang 10 ito ay itinuturing na ultimate dining experience dahil sa kombinasyon ng engineering, safety, exclusivity, at kakaibang tanawin. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, Snow Restaurant, Kemi, Finland. Ang restaurant na ito ay literal na gawa sa yelo, mula dingding, mesa, upuan, hanggang dekorasyon. Ang Snow Restaurant ay bahagi ng Snow Castle of Kemi, isang seasonal ice structure na muling tinatayo taon-taon tuwing winter. Matatagpuan ito sa bansang Finland. Teka, ano nga bang kakaiba dito? Ang temperature sa loob ay karaniwang nasa negative 5 degrees Celsius hanggang negative 10 degrees Celsius. Ice blocks ang pangunahing materyales dito, habang ang upuan ay may fur at thermal padding. At may mga ice sculptures na binabago kada taon depende sa team. Usapang safety concerns. Ang pangunahing risk dito ay hypothermia kung hindi sapat ang suot. Nirerekomenda ang thermal suits, gloves at boots. At limitado ang oras ng pagkain para hindi lumamig ng sobra ang katawan. Kung usapang presyo naman, ang average price ay 3,500 pesos hanggang 6,000 pesos per person. Depende sa set menu at season. Karaniwang may kasamang hot drinks o warm berry juice. Ang best time na pumunta dito ay January hanggang April, bago tuluyang matunaw ang buong istruktura pagsapit ng spring. Narito ang ating fun fact. Dahil seasonal ito, ibang disenyo ang makikita mo taon-taon. Parang kumain ka sa ibang mundo bawat balik. Number 9, Labasin Waterfall Restaurant, Chaong, Quezon, Philippines. Isipin mong kumakain ka ng inihaw na tilapia habang dumadaloy ang malamig na tubig sa paa mo. Sa Labasin Waterfall Restaurant, ang lamesa mo ay literal na nasa paanan ng isang artipisyal ngunit malakas na talon. Kung gusto nyo ma-experience ito, matatagpuan sila sa Villa Escudero Plantations and Resort. Teka, ano nga bang kakaiba dito? Bakit ito dinarayo ng marami? Una, ang dining area sa loob mismo ng waterfall spillway. Nakaupo ka sa bamboo tables habang umaagos ang tubig sa paligid. At Filipino buffet style ang karaniwang handa. Kung safety concern sa pag-uusapan, mag-ingat dahil laging basa ang sahig. Madulas kung hindi ka maingat. At hindi operational ito kapag may malakas na ulan o bagyo dahil sa panganib ng baha. Kung presyo naman ng pag-uusapan, around 1,600 pesos per head, kasama na resort entrance at buffet. Ang best time para bumisita dito ay March hanggang May, kung saan ay summer, para malinaw ang panahon at hindi maulan. Alam niyo bang ito ang isa sa pinaka-Instagrammable dining experience sa Southeast Asia at madalas itampok sa international travel features? Number 8, Fangweng Restaurant, Yichang, China. Ang Fangweng Restaurant ay nakadikit mismo sa gilid ng bangin sa loob ng Sanyo Cave, nakadungaw sa Yangtze River. Ano nga bang natatangi sa restaurant na ito? Tinatawag itong hanging restaurant. May makitid na plank bridge bago makarating sa main dining area at nakikita mula rito ang dramatic limestone cliffs at river valley. Para sa safety concerns, may railings ngunit nakakalula ang taas at hindi ito nire-rekomenda sa may matinding fear of heights. Kung presyo ang pag-uusapan, ang range nito ay umaabot ng 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos per person. Depende sa menu. Ang best time na bumisita dito ay tanghali para malinaw ang view ng Yangtze River at activity sa paligid. Alam niyo bang isa ito sa pinaka-photograph cliff restaurant sa Asia? Number 7, The Rock Restaurant,
Zanzibar, Tanzania. Ang The Rock Restaurant ay tila isang maliit na bahay na nakapatong sa isang bato sa gitna ng Indian Ocean. Matatagpuan ito sa bansang Tanzania. At kung magagawi ka doon at gusto mong puntahan ito, ay magpunta lamang sa Michamvi Pingwe Beach, Zanzibar, Tanzania. Teka, ano nga bang kakaiba dito at bakit dinarayo ito ng marami? Ang The Rock Restaurant ay dating lumang fisherman's post. Sa low tide, pwede mo itong lakarin. Subalit kapag high tide, kailangan ng bangka. Ang restaurant ay mukhang lumulutang sa dagat. Para sa safety concerns, kailangan bantayan ang tide schedule. At may siguradong boat transfer kapag mataas ang tubig. Kung usapang presyo, 5,000 pesos hanggang 8,000 pesos per head. Seafood focus ang menu. Ang best time na bumisita dito ay high tide para sa iconic floating effect. Alam niyo bang isa ito sa pinaka-romantic na seaside restaurant sa Africa? Number 6. El Diablo, Lanzarote, Spain. Sa restaurant na ito, ang chef mo ay hindi tao, kundi isang aktibong bulkan. Ang El Diablo ay itinayo sa ibabaw ng geothermal vent, kung saan direkta nilang ginagamit ang init ng lupa para mag-grill ng pagkain. Matatagpuan ng restaurant sa Timanfaya National Park sa bansang Spain. Ano nga bang unique dito? Bakit dinarayo ito ng marami? Ang El Diablo Restaurant ay dinisenyo ng Spanish architect na si Cesar Manrique. Ang unique pa dito ay ang grill na nakapatong sa butas na may natural geothermal heat. Ayon sa datos ng park, ang temperatura sa ilalim ay maaaring umabot ng 400 degrees Celsius hanggang 600 degrees Celsius o 752 degrees Fahrenheit hanggang 1,112 degrees Fahrenheit. Ibig sabihin, sapat ito para magluto ng karne nang hindi gumagamit ng gas o uling. Kung nag-aalala ka sa safety concerns, mahigpit ang perimeter control dito. Hindi pinapahintulutang lumapit sa open geothermal pit. Ang presyo ay tinatayang aabot ng 1,500 pesos hanggang 3,000 pesos per person. Isa sa pinaka-affordable sa listahan. Ang pinakamagandang oras na bumisita dito ay 12 p.m. hanggang 3 p.m. para makita ang live volcanic grill demonstration. Alam nyo bang isa ito sa pinaka-sustainable at kakaibang cooking method sa mundo? Number 5. Grotta Palazzesi, Polignano a Mare, Italy. Kung may listahan ng pinaka-romantic na restaurant sa mundo, madalas nangunguna ang Grotta Palazzesi. Matatagpuan ito sa loob ng isang natural limestone cave na nakadungaw sa Adriatic Sea. Ang kuweba ay ginagamit na raw bilang venue ng mga banquet pa noong 1700s ayon sa historical illustrations ng Regilio ng Puglia. Ang kakaiba dito kaya ito dinarayo ng marami ay dahil sa outdoor dining sa loob ng kuweba, tanaw ang open sea habang kumakain, at candlelit ambience sa gabi. Kung usapang safety and considerations, bukas sa dagat ang kuweba kaya maalat at mahalumigmig ang hangin. May bahagi ng sahig na natural rock, maaaring madulas. At higit sa lahat, seasonal operation lamang, tuwing May to October. Sarado ito kapag winter dahil sa malalakas na alon. Kung presyo ang pag-uusapan, ang average minimum spend ay 15,000 pesos hanggang 20,000 pesos per person. Fine dining Italian seafood ang specialty dito. Ang pinakamagandang oras na bumisita dito ay sunset hanggang evening service para sa dramatic golden hour view. Number 4. Dinner in the Sky. Ang Dinner in the Sky ay nag-ooperate sa iba't ibang bansa tulad ng Dubai, Brussels, Las Vegas, Kuala Lumpur at iba pa. Kung nasa Dubai ka, matatagpuan ito sa Skydive Dubai Area, UAE. Ang Dinner in the Sky ay hindi permanenteng restaurant. Isa itong mobile dining platform na itinatayo sa iba't ibang lungsod sa mundo. Ang buong dining table ay nakasabit sa isang industrial crane na umaangat ng humigit kumulang 50 meters. Ibig sabihin, halos 150 feet ka sa ere habang kumakain. Dinadayo ito ng marami dahil sa binibigay nitong unique experience. 22 guests per session, 6-point safety harness bawat upuan at 360-degree skyline view. Kung nababahala ka sa safety ay huwag kang mag-alala dahil certified crane operators at madalas ang engineering inspections.
Mayroon din ditong height requirement, karaniwang 150 centimeters pataas dapat, at hindi pinapayagan ang may matinding acrophobia o medical instability. Kung usapang presyo naman ay karaniwang nasa 12,000 pesos hanggang 18,000 pesos per session depende sa bansa. Ang pinakamagandang oras na bumisita dito ay sunset session para sa Golden Skyline Effect. Number 3, Huashan Tea House, Mount Hua, China. Ito na marahil ang pinaka-extreme na dining journey bago makarating sa top 1. Para makarating sa Huashan Tea House, kailangan mong dumaan sa sikat na plank walk in the sky, isang makitid na kahoy na nakadikit sa bangin. Ang Huashan Tea House ay matatagpuan sa South Peak Mount Hua sa bansang China. Teka, ano nga bang kakaiba dito at bakit dinadayo ito ng marami? Mayroon itong isa sa pinakadelikadong hiking trail sa mundo. Mandatory ang pagsusuot ng safety harness at nasa 2,100 meters above sea level ang South Peak. Kung usapang risk factors, manipis ang daan, bangin sa ilalim. Hindi inirerekomenda kapag taglamig dahil sa yelo at para makaakyat, kinakailangan ng physical fitness. Kung presyo ang pag-uusapan, ang tiyaan nila ay humigit kumulang 500 pesos habang ang entrance plus cable car naman ay maaaring umabot ng 2,500 pesos pataas. Ang pinakamagandang oras na bumisita dito ay spring o autumn para iwas sa snow at ulan. Para sa marami, hindi ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa survival at experience. Number 2, Under, Lindesnes, Norway. Ang Under ang pinakamalaking underwater restaurant sa mundo. Matatagpuan ito sa Bali Harbor, 4521 Lindesnes, Norway. Ang restaurant ay nasa 5.5 meters, mga 18 feet below the surface. Ang Under ay dinisenyo ng world-renowned architecture firm na Snøhetta. Mukha itong higanteng konkretong bloke na nakasubsob sa North Sea. Tunay ngang kahanga-hanga ang paggawa sa restaurant na ito, kaya narito ang engineering facts. Ang Under ay may 34 cm thick concrete walls. Kaya nitong labanan ang malalakas na alon at bagyo, at ginagamit din ito bilang marine research facility. Kung presyo ang pag-uusapan, ang tasting menu ay nagkakahalaga ng 22,000 pesos hanggang 28,000 pesos. Ang best time na bumisita dito ay gabi o stormy weather para dramatic ang seabed view. Number 1, Aita Undersea Restaurant, Maldives. Ito ang tinuturing na mother of all unique restaurants. Ang Aita Undersea Restaurants ang kauna-unahang all-glass undersea restaurant sa mundo. Binuksan ito noong 2005 at matatagpuan sa Conrad Maldives, Rangali Island. Dinadayo ito ng marami dahil napaka-unique ng restaurant na ito. Mayroon itong 180-degree panoramic acrylic dome, coral reef ecosystem sa paligid, at limitado sa 14 guests lamang per seating. Kung engineering ang pag-uusapan, ang restaurant ay ginawa sa Singapore at inassemble sa Maldives. Mayroon itong high-strength acrylic na kayang tumagal sa ocean pressure. At higit sa lahat, may emergency air systems at reinforced structure. Kung presyo ang pag-uusapan, tinatayang 18,000 pesos hanggang 25,000 pesos per head. Depende sa lunch o dinner experience. Ang best time na pumunta dito ay lunchtime para malinaw at kitang-kita ang mga pating, manta rays at coral reef. Para sa marami, ito na ang ultimate combination ng engineering, exclusivity at once-in-a-lifetime marine experience. At iyon nga mga Kapinoms TV, ang 10 pinakanatatanging restaurant location sa buong mundo. Mula sa nagyayelong Finland, sa bangin ng China, sa kuweba ng Italy, hanggang sa ilalim ng Indian Ocean sa Maldives, pinatunayan ng mga restaurant na ito na ang pagkain ay hindi lang tungkol sa lasa. Ito ay tungkol sa karanasan, sa adventure, at minsan ito ay tungkol sa lakas ng loob. Hindi lahat kayang gawin ito. Hindi lahat kayang kumain habang nakasabit sa ere o nakalubog sa dagat. Pero isang bagay ang sigurado, ang mga lugar na ito ay patunay na walang limitasyon ang creativity at engineering ng tao. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion mo. Alin sa 10 restaurant na ito ang una mong gustong subukan?
Handa ka ba talagang kumain habang nasa ilalim ng dagat o nakasabit sa crane? Kung may budget ka para sa isa lang, alin ang pipiliin mo at bakit? I-comment mo sa baba ang iyong sagot para mapag-usapan natin yan. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.